Maaaring nasa panahon ka ng pagsubok, nalulunod sa mga gawain na kailangang tapusin o kaya naman ay parang wala ka ng pakialam sa paligid mo. Yung parang nabubuhay ka lang pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam saan ka magsisimula. Alam mo ba talaga kung ano ang gusto mo? Padayaw, ako si Neren Kitain mula sa Holy Trinity Community in Davao. Tara na sa landas ng pag-asa. Ayon sa isang pag-aaral, marami na ngayon ang nawawala ng direksyon sa buhay at naguguluhan dahil nalulunod sa dami ng impormasyon sa ating paligid. Mula sa mga napapanood, nakikita at naririnig sa media. Ang tawag dito ay information overload. Pero ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang nais mong makamit sa iyong buhay? Pinupursige mo ba ito? Ang ating ebanghelyo ngayon ay isa sa mga kwento ng milagro ni Jesus kung saan ay may isang bulag na sumisigaw at humihiling na mahabag si Jesus sa kanya. At sa halip na pagalingin agad ni Jesus dahil alam naman niyang siya ay bulag, itinanong pa rin niya, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Alam nating matalino, marunong ang ating Panginoon at nababatid na niya ang ating naisin kahit hindi pa man natin iyon sambitin. Subalit, bakit kailangan pa niya itong itanong? Ito ay isang paraan na nais ng Diyos na angkinin natin ang ating desisyon sa buhay. Binigyan niya tayo ng kalayaan na pumili ng ating naisin. Nais niyang sa ating pagsabi ng ating kagustuhan ay panindigan natin ito. Ipinapakita nito na tayo ay may ownership at accountability sa desisyon na ating gagawin. Sa aking paggabay sa mga kabataan na nagdarasal para sa direksyon ng kanilang buhay, lalo na sa kanilang pagdedesisyon sa kanilang state of life, minsan ay tinatanong ko ano ba talaga ang gusto nila. Gusto ba nilang sila ay mag-asawa, magmadre, o pumasok sa single blessedness na buhay? At napansin ko na yung mga nagsabing, "Bahala na si Lord," sila yung mas naguguluhan kung ano ba talaga ang gusto ni Lord. Sa totoo lang, ang kagustuhan ng Panginoon para sa atin ay inilagay na niya sa ating puso. Nais ng Panginoon na alamin natin iyon at sabihin sa Kanya kung ano ang hinahangad ng ating puso. Kaya't lakasan natin ang ating loob na sabihin ito sa Kanya ng buong tiwala at pananampalataya. Sa ating pagsambit ng ating panalangin at ng pinakanaisin ng ating kalooban, huwag tayong matakot na baka hindi ito ang kagustuhan niya at baka ma-reject tayo. Nais niyang angkinin natin ito at hayaan natin na siya ay kumilos sa ating buhay. Hindi niya tatanggihan ang kung anumang kagustuhan na makapagpapalapit sa atin sa Kanya at sa misyon na mayroon tayo sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya at kagaya ng sinabi niya sa bulag, nawa'y banggitin niya rin ito sa atin. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sana ay mas yumabong at lumalim pa ang ating pananalig sa Panginoon. Amen. Kung kayo ay na-bless ng maikling videong ito, paki-like, paki-share at maging landas ng pag-asa.